Topic po natin tungkol sa gout, yung mga gouty arthritis. Maraming kababayan natin may gout. At syempre, pag-diagnose nito, mataas ang uric acid level ninyo. So, ano ba tong uric acid? So, bakit ba nagkaka-gout ang ilang tao? So, ang uric acid, isang waste product yan. Pag marami tayo kinakain na purines, ito yung mga purines sa pagkain, sa inumin, nangyayari, dumadaan sa kidneys yan. Okay? Pero kung masyado kayo maraming kinakain na mataas sa purines, tataas ang uric acid. Itong uric acid, para siyang mga asukal na crystals. Pag marami ito, nagdidikit-dikit itong crystals ng uric acid, pumupunta sa joints natin. Okay? Kadalasan sa joints, sa paa, sa malaking daliri sa paa, minsan sa tuhod, minsan sa siko, meron din yan. Gaano karami ang mataas ang uric acid at may gout? Around 5%. 5% ng tao may ganitong sakit. Pero hindi lahat ng arthritis gout. Ang arthritis ng pagkaedad, siguro halos 50-60%. Basta senior, may arthritis eh. Pero yung arthritis na yon, yun lang yung masakit ng leeg, masakit ng likod, hirap maglakad. Yan ang ordinary arthritis, mga osteoarthritis. Pero yung gout, iba. Iba ang senyales ng gout kumpara sa arthritis ng pag-edad. Ito nga yung 6 na senyales ituturo ko sa inyo. Number 1 sign ng gout attack ay sobrang sakit siya. Maiiyak ka sa sakit. Okay? Kaya pag yung mga sakit nyo sa likod, konting sakit lang, ay malamang hindi gout yan. So, sobrang sakit at bigla. Usually, 1 day lang, ayan na. Okay? Intense pain. Number 2, pag may gout, tingnan mo yung parte na may gout. Kung tuhod ba o malaking daliri sa paa. Yung parte na may gout, mamumula. Dapat mapula siya. Red. Hindi naman sobrang pula. Alam mo, may pula-pula siya. Okay? So, intense pain. Pangalawa, mapula. Pangatlo, stiff. Hindi mo magalaw. Minsan yung gout, hindi mo magalaw siya. Okay? Bukod sa hindi magalaw, mapula, may maga. Mas maga siya kumpara doon sa kabilang kamay mo, kabilang paa mo. So, mas maga siya, number 4. At number 5, pag hinawakan mo siya, pag tinouch mo, iiyak sa sakit yung tao. Okay? Kahit madapuan lang ng baro, ganyan, iiyak na sa sakit. Kahit yung kumot lang malagyan, hindi na kaya. Sobrang sakit ang pakiramdam. And number 6, ang feeling niya, mainit. Parang umaapoy. Parang umaapoy yung joint. Okay? So, ito yung 6 na kakaiba na senyales ng gout. Kaya yung mga senior na sumasakit ng likod, malamang hindi gout yan, di ba? I-check nyo muna uric acid nyo. Pag hindi naman mataas, hindi yon. So, ito yung 6 na senyales. Intense pain, sobra sakit. Namumula-mula dapat yung joint. Matigas galawin. Swelling, may pamamaga. Tenderness, masakit kahit mahawakan. And number 6, umiinit, parang umaapoy. Okay? Itong uric acid, pag hinayaan mo tong gout na to, pwede masira permanently ang buto, ang joint, ang tendon, at ang mga litid natin. Bakit natin pinag-iingatan yung gout? Kasi may komplikasyon. Dito tayo takot sa komplikasyon. Sabihin ba, masakit lang, okay lang yan. Hindi po. Kung maraming uric acid sa dugo, namumuo sa joints, hindi lang po ang uric acid sa joints magbubuo. Pwede siya magbuo sa kidney stones. So, doon tayo lagot. Pag na kidney stones, minsan calcium, minsan ibang mga nakikita. Pero pag ang kidney stones, uric acid, siyempre magbabara yung pag-ihi, masakit sa pag-ihi, may dugo sa pag-ihi, at pwede mag-kidney failure. So, yan ang complication. Pag mataas uric acid, may gout, check din yung kidney. Baka nagbabara na. Ang may gout din, kadalasan, may high blood din sila. Magkakasama yun. May high blood, may diabetes, may fatty liver, may heart disease.
Kasi parang magkakasama itong mga sakit na to sa pagkain. Okay? Ngayon, saan nakukuha ang gout? Ano yung pagkain na babawasan natin? Okay? Ang pinakabawal sa gout, yung red meat. Ibig sabihin, red meat, mga baka, baboy, beef and pork. Pag marami ka masyado kainin, yung mga high-protein diet, aatake ang gout. Organ meat, yung mga laman loob. Okay? Healthy naman sana ang atay. Kung anemic ka, maganda yung atay. Kaya lang, mga atay, bopis, lahat yan, mataas din sa uric acid. Pagdating sa seafoods, medyo mataas din ang seafoods. Hindi naman lahat ng isda mataas sa uric acid, pero ang sardinas, favorite natin sardinas, medyo mataas sa uric acid. Hipon, medyo mataas din. Mga seafood, sardine, so hinay-hinay din. Ang alak, yan, mataas yan. Mabilis magpataas ng uric acid. Sa lahat ng alak, beer, wine, hard drinks, ang pinakamalakas magpataas ng uric acid, alam nyo ano? Beer. Beer mataas. Kahit non-alcoholic beer, beer, alcoholic, non-alcoholic beer, nakakataas ng uric acid. Yung mga inumin at pagkain, mga juice na matatamis, may high fructose corn syrup, nakakataas din ng uric acid yan. May mga gamot na, itong gamot naman mga diuretics pero alam na naman ng doktor yan. So basically, red meat, laman loob, seafoods, konting bawas, matatamis na inumin ng mga juice, high fructose corn syrup, and alak, yan na nakakataas. So pag uminom ka nito, kumain ka nito, tapos umatake in 1 to 2 days, i-check mo uric acid mo. Okay? Paano malalaman kung may gout? Blood test. Okay? Makikita, mataas uric acid mo. Baka normally, mga hanggang 7 yun. Baka naging 10 yung sa'yo. May dalawang numero yon. Yung iba naman, pag namamaga na, chinecheck ng rheumatologist yung crystals. Pero pag mataas ang uric acid, tapos nakita namumula, namamaga, halos gout na yun Yun na yun, alam na nung tao. Sino mas tinatamaan ng gout? Lalaki, babae, sino? Usually, lalaki, a little more. Mas marami. Pero pwede rin sa babae. Yung na-stroke, meron palang ganun. Pag na-stroke, umaatake ang gout. Hindi malinaw ang dahilan pero yung mga pasyente na stroke, nagkaka-gout. Yung matataba, okay, risk factor. Yung malakas uminom ng alak, yan. Malaki ang bilbil, malakas uminom ng alak, yon. Yung mahilig kumain nitong high purine foods, yung mga laman loob, yung mga puro karne, ayun din. Yung mga may lahi, may kamag-anak kayo, kapatid, magulang, na mataas ang uric acid, may gout. Ano yung gamutan? Ito. Actually, syempre papacheck kayo sa doktor. Pero yung doktor nyo, ito rin yung bibigay Maglalaro lang dito sa 4 na gamot ang ibibigay. Simple lang 4. So, syempre pag masakit, minsan pain reliever, 'di ba? Alam niyo naman hindi ako ganun kahat sa pain reliever, pero kung ganito sobrang sakit, wala tayong choice. Baka kailangan mo ng mga mefenamic acid, celecoxib. Okay lang 'yan kasi nga sobrang sakit may pain reliever binibigay. Pero ang pinaka binibigay sa gout attack, okay? Syempre kukonsulta kayo sa doktor, hindi niyo naman 'to mabibili. Ang pinaka binibigay, colchicine. Okay? Yan ang binibigay ko sa pasyente ko pagka mag-anak ko nagka-gout. Colchicine, mga 1 tablet 3 times a day. Mga ganon. Habang umaatake. Pag wala ng atake, minsan ang turo, colchicine once a day. Maintenance, pwedeng ganon, ng mga 2 linggo, 3 linggo. Pero pag may atake, mga 3 times a day colchicine, tapos binababa sa once a day. Tapos, pag wala ng atake ng gout, ililinaw ko pag kalmado na yung joint, magaling na siya, wala ng atake, doon pa lang tayo pwede magbigay ng maintenance ng uric acid pampababa. Ito yung 2 lang ang choice Ito yung allopurinol, ito yung luma, allopurinol 100 mg, 300 mg, or febuxostat. Ito yung mas mahal na mas bago. Mas gusto ng rheumatologist itong febuxostat.
So, either allopurinol or febuxostat, mine-maintain yan para bumaba ang uric acid pag wala ng atake. Kung habang umaatake, namamaga, bawal. Bawal uminom nitong allopurinol, febuxostat, kasi parang lalong tataas. So, pag may atake at sobrang sakit, colchicine lang 3 times a day, tsaka pain relievers. Pero ipapaalam nyo sa doktor. Okay? Kasi mayroong mga possible side effects lahat itong mga gamot na to. O, may mga possible side effects na binabantayan. Pero wala naman tayong choice kung talaga may atake na sobrang nasakit kaysa hindi mo na maggalaw yung paa o yung kamay mo, di iinom ka rin itong gamot. Ngayon naman, ano ang mga pagkain pwedeng makagaling, posibleng makatulong sa gout? Okay? Best foods for gout and natural ways to lower uric acid. Ito, maganda po to. Number 1, simple lang. Number 1, simple lang. Maraming tubig. Di ba sabi sa'yo, tubig? Magic ang tubig 8 baso, 10 basong tubig sang araw. Di ba sinabi ko, tubig sa tiyan, sa kutis, sa UTI, sa kidney. Ngayon sa gout, tubig. Bakit? Pag marami kang tubig iinumin, lalabas yung uric acid. Di ba? So, hindi ka pwede ma-dehydrate. Sabi ko yan, tubig, magic yan, gagaling. 1 is water, 8 to 10 glasses in a day. Number 2, dietary changes. Siyempre, yung mga, yan na nga, laman loob, red meat, seafood, bawas. Sa gulay, pwede naman 99% ng gulay pwede. Ang gulay lang na iingatan yung spinach pati asparagus. Spinach, asparagus, konting hinahinay lang pero pwede naman kumain. Sa munggo, hindi nila pinagbabawal ang munggo. Sa mga beans, sabi ng mga rheumatologist, nagsulat pa nga sila ng libro, yung munggo pwede pero wag naman yung 3 cup ng munggo, mga 1 cup. Di ba? Walang kaso. Kasi ang gulay, yung purine niya hindi ganun kasama yung gulay. So, pag gulay ka, halos safe ka pa rin. Ang mabilis talaga magpa-atake yung laman ng karne at laman loob. Okay, so gulay pwede, munggo pwede rin, basta 1 cup lang. So, prutas pwede rin. Okay, fresh fruits, wag lang yung mga juice Ayaw natin mga juice. Prutas mismo, gulay mismo, kanin, low-fat dairy, walang kaso. Number 3. May konting pag-aaral, maganda daw ang cherries. Kaya lang wala tayong cherries sa Pilipinas Sa ibang bansa, kung may cherries, cherry juice, may konting pag-aaral na nakakababa ng uric acid at pamamaga. Number 4, ito gusto ninyo. May konting pag-aaral lang posible makatulong ang kape. Black coffee, nakita nila, siguro 2 tasa sa isang araw, parang nakakabawas ng gout attack. Pero depende sa tao pa rin. Depende. May tao okay, may tao hindi. So, pwede mo i-try yung kape kung mas hindi mo ma-atake. Pero syempre, kailangan mo pa rin yung colchicine tsaka yung mga gamot, di ba, pag ma-atake. Number 5, turmeric. Turmeric, di ba? Curcumin. May curcumin ng turmeric, may anti-inflammatory, reduces uric acid, may tulong din to. Mga luyang dilaw. Number 6, high fiber foods. Yung matataas sa fiber, prutas, gulay. Pag maraming fiber, mga wheat bread, mga brown rice, di ba? Pag marami kang fiber sa gulay, kailangan mo maraming tubig. Mataas ang fiber, bababa uric acid. Maraming tubig, bababa uric acid. Ito puro natural waste. Diba? Malay mo, makuha na ng natural waste, bumaba na uric acid mo, hindi ka na iinom ng maintenance. Tignan mo kung bababa yung uric acid mo. Kung bumaba uric acid mo, wala kang atake, di natural ka na lang. O baka hindi mo na kailangan tong allopurinol, febuxostat. Pero doktor mo lang ang magsasabi kung pwede o hindi. Pero ito, sariling sikap to. High fiber foods, hydration. Number 7, magpapayat. Malaking bagay. Mas pumayat, mas hindi aatake. Kasi mas mataba, mas umaatake ang uric acid. And number 8, tigil alak. Simple lang. Beer, hard drinks, talagang nakakataas. Limit or avoid uric acid, mga alak. Kailan tayo pupunta sa doktor? Okay? Kailangan na pumunta? Pag may kidney stones na, umihina ng dugo,
O, di ba? Pag masakit na pag-ihi mo, may mataas uric acid mo, masakit ang pag-ihi, baka nag-complicate na. Pag nakita mo yung joint mo namamagana, namumula na, tsaka sobrang sakit, mainit na, parang umaapoy na, papacheck na tayo. Pero at least, naturo ko na naman sa inyo, ang tamang gamutan mula sa tableta, medicine, at home remedies. Ulitin ko lang home remedies, maraming tubig, dietary changes, pwede cherry, pwede coffee, subukan, turmeric, high fiber foods, magpapayat, inom ng maraming tubig, iwas sa matatamis, at tigil ang alak. Sana po nakatulong to. Sana sa ganitong video lang, gagaling na tayo sa gout. So ako po, ito po tinuturo natin bilang internist at cardiologist. Marami ako nakikitang pasyenteng may gout. Salamat.